Yan po guys, magandang umaga. Pumuli sa ating lahat. Maaga pa po, time check, 6 AM. Another vlog na naman po tayo ngayon. And for today's video guys, i-discuss po lang natin, ikukwento ko lang po kung ano po yung nangyari. Kasi last Sunday po, naglaro po ako sa Battle of the Gun Club ng Pismok Sanction Match Level 3 na ginanap po dito sa ating arms corps. Ikwento ko lang po. So ang magiging vlog content po natin ngayon, yung nangyari po sa akin, na-observe ko po doon, na ni-require po nila, ni-require po ng mga in-charge po dun sa ating registration. Kasi alam naman natin na yung mga shooting competition ngayon talaga na nire-require na nila, hinahanap na nila yung ating PTC4 o yung ating PTT. So itatagal ko lang po kung ano nangyari doon kasi ang pinaka main content po natin ngayon ay lately na-vlog ko rin na nagpunta ako ng Krame, kumuha po ako ng aking PTC4 at tinakil po natin na yung aking nakuhang PTC4 ay nakalagay po doon ay 50 rounds. So yun nga po naging concern ko, 50 rounds yung aking PTC4 at pinakita ko po yung LTAP ko doon sa PTC4 Secretariat na ako po ay sport shooter. So ang pagkakalam ko kako sir, ang sport shooter ay pwedeng mag-carry, kaya nga sport shooter, di ba guys? Pwedeng mag-carry ng 500 to 1,000 rounds, mga ganon na ammo. Inayan ko lang yun, okay lang, at least may permit to carry na ako at pwede ko naman nadalhin yung aking barrel. So ito nga po, first time na naglaro ako ng level 3 since nakuha ko po yung aking PTC4. Ito nga po yung last Sunday shoot dun sa arms corps na Battle of the Gun Club, level 3 po ito ng Pismok. So bago po ako magkomento guys, so panoorin po muna natin yung aking video na nakuha na ni-require po sa akin nung si ma'am na in charge po doon. Ayan, so panoorin po natin bago po ako magkomento. Hindi na po ako pipila sa likod. Sir Julian, Antay na lang po dito. Okay po. Aba, sige po. 200 sir para may 500 rounds po ba kayo? Sport shooter. Opo. Sa LTAP ninyo as ano po kayo sport shooter. Pero allowed po kayo sa PTC as 50 rounds lang po. Kuhaan po natin ang PTC. Ay ma'am, ganun din po ako. Same lang po. Opo. Dapat pala nire-record mo lang yung sinasabi mo. Ma'am, ano po yung, di ba sport shooter po dapat ano? Di ba automatic? As allowed po kayo. Allowed po kayo na ano na mag-carry. Pero sa PTC ninyo, 50 rounds lang po kayo. Ano po ma'am? Di ko po gano'n nakuha ma'am, pasensya na po Pagka sport shooter ka po ma'am, ano pong... Sa LTAP lang po yun sir, kasi na-allowed kayong mag-carry ng 5,000 o 500 rounds. So allowed po kami mag-carry? Allowed. Pero hindi po namin pwede siya iputok dito? Opo. Ay sorry. Opo. Hindi po na siya... Opo. Permit to transport po, di ba, ang PTC? Opo. Okay. So mag-apply po kami ng PTT dito? Yes, sir. Oo. How much po yung PTT niyo ma'am? 200 po. Okay po. Ma'am, pa-apply na rin po ako kasi parehas po kami ni sir ng case eh. Wala kang Ano ba? Wala po. Ay, sir. Eh, mga po. Ayan, malupit siya open, sir. Pwede na. Balikan niyo ako sir. Thank you. Ma'am, apply po akong PTT. Yes sir. Anong pangalan sir? Jesar po. Jesar Medinilla. Pwede po sir ng ID niyo. Ma'am, balik po ako, ma'am. Okay guys, nag-apply tayo ng ating PTT kasi according kay ma'am, yung PTC4 natin ay 50 rounds lang. So yung pero sports shooter tayo, allow daw po tayo mag-carry. Ayan, so mag-apply po tayo ng PTT. Yung panguneso, mababas ako. Sir, yun na yun. Kaya ako mababasyon dyan, sir. Hindi po ma'am, para yung proper protocol lang po ng para yung walang malito. Meron ba? Ay, okay. Meron kayo. Pero hindi po ako PNP, sir, Opo. Ayan, so pipil up tayo na 500 rounds. Wait lang. Ayun lang. Ma'am, yung po, PTT ko ma'am. Ayun na po. Yung application po ng PTT. Hindi. Kaya ako po sinerox. Naserox ko na ba? Okay po. Opo. 200 na lang. So, yun lang po kasimple. So, isi-xerox lang po yung LTAP, saka PTC4 at Sa magbabayad ka na. Meron po. Ipapa-xerox po nila yon, then pabayaran po nila ng Shooter ko eh, di ba? Mamaya sir, Diba? bibigay ko Opo, ganun sir. yan, 200 pesos po yung PTT. Allowed lang po. 200 pesos po yung PTT. Ano, sa
LTAP nyo. LTAP. Oo nga. Opo. Pero Eh, paano yung binayaran namin doon na 1,000 para sa amo? Doon sa permit, sa ano? Sa... 10 rounds po ba kayo? 50, di ba 50 rounds? 50 rounds. Ito na yung kay Sir Ivan, di mo binigay. Hindi kasi yung ano nga niya. Nasa fiscal. Ayan, so, ma'am, okay na po ito, ma'am. Thank you, sir. I-present na po tayo sa equipment. Saan po yung equipment, ma'am? Ayan, okay guys. Thank you, ma'am. Thank you po. Okay, ayan po guys. So, napakinggan na po natin si ma'am regarding po dun sa ating PTC4. So, ang naging title ko po kasi dito sa aking vlog, PTC4, may PTC4 ko na, kukuha ka pa rin ng ating PTT. So, parang, yun nga po yung sinabi ko nung unang vlog ko pa dito sa ating PTC4 concern, na may PTC4 ka na, kukuha ka pa ng PTT. So parang doble. Ayan, so ako naman guys, ito ginawa ko itong vlog na to, hindi ko naman tutuligsain kung ano po yung nagawang policy, nagawang protocol ngayon ng ating IPO. So respetuhin po natin yon. Respetuhin po natin kung ano po yung policy na na-implement po nila at gusto po nilang mangyari, nire-respeto ko po yon. So sundin po natin kung ano po yung gusto nilang gawin, kung based dun sa kung si mama, kung okay po, kung tama po yun, tugma po dun sa IPO na ganun po yung policy nila. Kasi ang pagkakaintindi ko po, si ma'am ay nag-i-inform siya na yung ating PTC4, so sinabi ko doon, at hindi lang po ako, mayroon pa akong kasama mga shooter din na nagtanong din, na niliwanag din. Kasi may PTC4 tayo, 50 rounds, pero yung LTAP natin ay sport shooter, so sinabi namin yon. So ma'am, bakit ganun? Itong LTAP kasi namin ay sport shooter. So aware naman si ma'am doon sa sport shooter, alam niya naman na pwedeng mag-carry ng more than 500 rounds na ammo up to 1,000 rounds. Pero according sa kanya, ang pagkakaintindi ko sa sinabi niya, yung 500 rounds to 1,000 rounds mo dahil ikaw ay sport shooter at nakalagay dun sa PTC4 mo ay 50 rounds, pwede mo lang daw po siya i-carry. Ayan, so sorry i-carry mo daw po yung bala mo, pwede mong i-carry. Pwede mong dalhin yung 1,000 rounds or 500 rounds mo anywhere dahil ikaw nga ay sport shooter. Ngayon kung maglalaro ka sa shooting competition, titignan nila yung PTC4 mo, since ito ay 50 rounds, hindi mo pa daw pwedeng iputok. Hindi mo daw pwedeng iputok yung dalawang 500 to 1,000 rounds na bala. So, ang mangyayari po yun guys, doon, kukuha ka po ng PTT para may putok mo po yung dalawang 500 to 1,000 rounds. Although yung PTT natin guys, hindi naman siya ganun ka costly, hindi naman siya ganun ka mahal. Kasi 200 pesos lang naman. So on the spot, kumuha na po ako ulit ng PTT para payagan mo nila akong pumutok. Or else, yung bala ko na 500 to 1,000 rounds sa loob ng sasakyan ko, naka-display lang po yun. Naka-display lang po, hindi po pwedeng iputok. So, ganun po yung protocol nila. So, triple na nga eh. Kasi sport shooter, alam ng mga shooter yan, kaya nga passion kasi natin ng shooting, kaya nag-i-invest tayo. LTAP, other licenses, sport shooter, kumuha ka, may additional payment. Binayaran natin yon kasi nga for the sake of lang, yung passion nga natin eh. Then nagbayad ka ng sport shooter, then kumuha ka ng PTC4 dahil gusto mo ngang carry, legality yung baril, hindi naman para hindi natin itatago na wala tayong permit to carry. Kumuha tayo, nagbayad tayo, another payment. Okay, so akala natin okay na kasi may sport shooter ka na, may bala kasi more than 500 to ang kaya mong kunin sa sport shooter, mayroon ka ng PTC4. So I think good to go na yun. Ngayon hindi pala guys. So medyo sad news. Kukuha ka ng PTT pagka ipuputok mo sa shooting competition yung bala mo na more than 500 rounds or sa level 1. Okay. Ayan, so sa akin naman medyo lang kasi although kaya sabi ko nga, hindi ko naman tinutuligsa yung nirerespeto natin yung ating kung sino man yung nag-implement niyan sa loob ng ating IPO. Respetuhin natin yan kasi passion natin, kung ano yung sasabihin nila gawin natin, huwag natin ipa-violate. Pero para sa akin lang naman guys, siyempre may masasabi rin ako dahil hindi rin na maiwasan. Pa-shooter kasi tayo, passion natin shooter. Actually sa totoo lang itong sports na to dahil mahilig ako sa baril,
Ito yung nagpabago sa akin sa pananaw ko sa barel. Nung hindi katulad ng mga sinaunang panahon, nung hindi pa ako join sa gun club, hindi pa ako nakikipag-compete sa shooting competition, ang pananaw ko talaga sa baril iba. Kaya nga yung mga sinaunang panahon din, yung mga ninununuhan natin, pag sinabi nilang baril, ayaw nila kasi kinakatakutan nila yung baril. Kasi dati, sabi nila pag may baril ka, maangas ka, kinakatakutan ka. Ayan, so ganun din ako, yung pananaw ko yung baril nung hindi pa ako naka-join sa ating gun club at yung ating PPSA, Fishmock, yung shooting competition natin. So taga-probinsya kasi ako, yung probinsya pinapakita mo yung baril mo during nagiinuman kayo, ganyan. So ito kasi ito yung nagpabago sa akin dahil sa kailigan ko ng baril nung nakilala ko ang aking gun club na Bataan Shooters. Nagbago ako nung nakilala ko yung shooting competition. Lahat yun nagbago sa pananaw ko. Nagbago, no, disiplinado na po ako ngayon. Kabaliktaran yung before na ngayon disiplinado na po ako sa baril. Ayan, so sa akin naman sana nananawagan po ako sa mga nakaupo na opisyal natin na puputok din. Alam naman natin nandyan si Senator Ronald Bato de la Rosa, nandyan si Senator Robin Padilla at yung mga ibang shooter pa na nakaupo dito sa ating gobyerno. Na sana sir, please, sana naman wag po sana masyadong pahirapan yung shooter kasi alam naman natin ito ay passion natin. So disiplinado naman ng mga shooter. So yung mga hindi disiplinado pwede siguro din natanggalin kasi nandyan naman yung ating PPSA kasi pag pagka-member ka ng gun club, pwede kang disiplinahin ng gun club mo pagka ikaw ay nagpasaway. Ibig sabihin, doon pa lang sa gun club mo, nai-stop na yung mga member na nagpapasaway, yung napuputok dito, nagkikipag-trouble doon. Ganon. So sa gun club mo pa lang, napipilter out na yung mga shooter na pasaway. So what if sa sa PPSA? So sa PPSA kasi, hindi lang yung shooter na ang binibigyan nila ng sanction, pati yung gun club binibigyan na rin po nila ng sanction kasi lately, yun nga yung pinost ko dito sa aking Facebook, mayroong isang shooter na nabigyan ng sanction yung shooter na yon ng PPSA. Kasi may something kaso siya, hindi ko na ma-disclose yung kung anong kaso, basta may kaso siya, something ganon. So nangyari, na-suspend yung shooter na yon pumutok siya sa sanction match. Ngayon nalaman ng PPSA na pinaputok yung shooter na yun doon sa sanction match. So naglabas yun ng memo yung PPSA na next time huwag nyo nang paputokin ito or else kung sino man yung nagpalaro na gun club, mawibigyan namin ng sanction, masususpend yun. So ganon, in short, masyado lang marami nang nagdidisiplina sa mga shooter. Sa gun club pa lang, pagka nakalusot ka sa gun club dahil malakas ka sa loob ng gun club, hindi. Pagdating sa PPSA, namomonitor ka po nila. Ganun din, samahan mo rin yung ating Fishmock. So ganun po kadisiplina ang ating mga shooter. So ibig sabihin naman, sana po wag po nila na masyadong, kasi passion po ang mga shooter kasi like sa akin, ito na po, passion ko na po ito, yung practical shooting, kasama na sa buhay ko. Ganun din po yung aking misis, sinusuportahan na rin po ako itong sports na to kasi marami po talaga nabago sa akin. Marami. At stress reliever din po kasi namin ni misis to, dumadayo kami. At the same time, napapasyalan na rin po namin yung iba't ibang lugar with the bonding with my wife. Ganun po ko kahalaga yung practical shooting sa akin ngayon. So sana po wag po nilang masyadong pahirapan yung mga shooter kasi yun nga po, passion na po natin ito. So in terms sa legality, sinusunod naman po namin yan. Yung mga ini-implement nyo, sinusunod naman po namin yan. Pero sana po Sir Ronald at yung si Sir Robin at yung mga iba pang opisyal na mahilig din sa practical shooting na nanawagan po ako na sana po wag po gaanan nyo po yung masyadong hindi po sana ganito. Kasi ang suggestion ko para sa akin lang po, shooter. So kumuha tayo ng LTAP natin at mayroon tayong sport shooter na other licenses. Kasi pag kumuha ka po ng sport shooter na other licenses guys, kumukuha ka po ng approval dun sa gun club mo, pinipirmahan po ng gun club president mo yon
Hindi po basta-basta pipirmahan ng gun club president yon. Kaya dapat po ikaw ay naglalaro sa PPSA, mga sanction match, Fishmoke, kung member man yung gun club mo sa Fishmoke, dapat dumadayo ka at naglalaro ka sa mga shooting competition. Kaya tinawag na sport shooter, hindi pwedeng sport shooter ka na hindi ka pumuputok sa mga dayuhan, na nandun ka lang sa firing range, precision ka lang doon. Hindi po pwede yung ganoon. So nasa gun club president na po yon kung pipirmahan yung sport shooter mo or hindi. Makikita naman ng presidente yon na kung ikaw ay active sa pagdadayo sa mga sanction matches. Pagka ikaw ay qualified doon, nagdadayo ka, din i-endorse ka, pipirmahan ng gun club president mo na ikaw ay maging sport shooter. Ngayon dadalhin mo yung pinirmahan ni gun club president mo doon sa APO at doon mo ipaprocess. Doon mo ipaprocess doon sa APO na sabihin mo, sir, magdadagdag po ako sa LTAP ko na other licenses sport shooter. So sabihin ng EPO, nasan po yung mga requirements mo? Ganito po yung mga requirements. So kukunin po nila yung requirements. Pag kinuha nila yung requirements, madali lang nila gawin doon. Itatag lang nila sa IT section. Check lang nila other licenses sport shooter. Then magbabayad ka lang ng additional. I think nasa 1,000 or 1,500 yata sa sport shooter, hindi ko na po sure. So ganun po. Ibig sabihin, sana po yung sport shooter, dahil ikaw nga po ay kuya, higpitan nyo, hindi lang po yung gun club president yung pipirma dun sa sport shooter, isama nyo na rin po yung PPSA, isama na rin po FEO. Pero ang gusto ko sana mangyari, mga sir, pagka nakatag yung LTAP ng isang shooter na sport shooter, sana hindi na po kukuha ng PTT or PTC4. Kahit dagdagan nyo yung bayad, kahit dagdagan nyo na po sana yung bayad, kasi nakalagay po sa LTAP na sport shooter ka na po. So dapat dahil nga ikaw sport shooter na at required naman, pero dagdagan nyo ng policy na yung pupuntahan po dapat nitong shooter na to dun sa mga sanction match. Hindi ka pwedeng i-carry yung mga baril mo sa kung saan lang na walang sanction match. Ayan, so ayun po yung suggestion ko, sana sir, yung pagka sport shooter na po yung shooter or yung tao, pagka sport shooter na po dun sa other licenses niya, at pupunta po siya doon sa mga sanction match na mga dayuhan ng PPSA or Fishmoke, sana po hindi na po kukuha ng PTT or PTC4. Ayan, para hindi po doble-doble ng process. O sige, kahit dagdagan nyo na po yung bayad, dagdagan nyo na po yung pipirma doon sa endorsement ng sport shooter. Perapan nyo po, pero gagawin po namin yun dahil nga po passion namin yun, gagawin po namin, pero sana wag na po masyadong marami. So isa ngayon pong nangyayari, meron ka ng LTAP na sport shooter, meron ka ng PTC4, meron ka ng PTT, biruin mo yun guys. So tatlo. Ngayon ang sinasuggest ko po, i-merge nyo na po yun dun sa sport shooter na LTAP, naka-merge na po doon, nandun na po sana lahat yun. Ayan, so ulitin ko po, in summary, pagka sport shooter ka, kailangan ng gun club, sa ngayon po, kailangan ng gun club president na signature lang at endorsement. Ngayon, kung yung suggestion ko, sana maaprubahan, ganun po sana, kahit dagdagan nyo po, yung hindi lang po yung gun club president ng pipirma, isama nyo na po yung PPSA, isama nyo na rin po yung ating approval ng EPO. Ayan, basta dagdagan nyo na rin po yung bayad niya, at least yun, iisang process mo na lang. Hindi ka na magpo-process ng PTT, PTC4, LTAP, Diyos Lord. Magbabayad ka pa. Yung bayad, ayaw mo na kasi alam naman natin ang sports natin na to, tanggap na natin. Sabi nga natin doon, compute. Doon compute. Kasi masasaktan ka lang. Ay, may nagsuggest sa akin yan, yung kauna-unahan kong advisor sa akin, yung brad ko. Ayan, sabi niya, nakikita ko kasi siyang naglalaro. Hindi pa ako matino noon. Nakikita ko siyang naglalaro. Brad, paano ko maglaro ng ganyan? Ayos ah. Sabi niya, gusto ko ba maglaro ng ganyan? Pero siguraduhin mo, huwag ka mag-commute kung masasaktan ka. Ibig sabihin, tayo naman, willing naman tayong gumastos sa mga legality ng baril natin, sinusunod naman natin. Pero sana naman po, yun nga po, wag po sana natin masyadong pahirapan ng mga shooter. Okay, so hanggang doon lang po yung aking komento. So again, hindi ko po tinutulig siya kung ano po yung implementation ng ating IPO, nire-respeto po natin yun. Pero itong vlog ko na to, at the same time, kaya ako ginawa itong vlog ko na to, para makita na rin yung tamang protocol. Kasi ako, nagulat din, hindi lang ako, nagtaka ako, ba't rin mo ibang shooter nagulat na binigay namin yung aming PTC4, binigay namin yung LTAP namin na sport shooter,
Then sinabi niya, hihingihan kami ng PTT dahil nga po ganun. Okay lang, nagulat. So ito, tamang protocol guys, ganun po yung mangyayari. So sabi ko nga, proper protocol, hindi ko naman tinutulig siya, kaya ako ito ginawang vlog na to para ma-inform lang din yung mga ibang kasamahan natin na shooter. So ganun po. Pagdadali nyo po yung LTAP nyo na sport shooter at PTC4, kailangan nyo pong kumuha ng PTT kasi hindi nyo may puputok yung dalo nyong bala pag hindi mo kayo kumuha ng PTT. Ayan, so yun lang po at sana nakatulong po ulit itong ating vlog at keep supporting po sa ating YouTube channel para sa ganun po ay ganahan po tayong gumawa ng ating YouTube channel. Thank you very much guys and God bless po sa ating lahat.